po ako nandito na may totoong malasakit sa bansa. Palakpakan naman natin ang bawat sarili natin. Maraming salamat po sa pagtugon nyo. Yan ay mula sa bawat puso natin kung bakit tayo nandito at nagkaisa. Ako ay isang ina na may 3 anak na lalaki. Datapwat, during the 30 times, yung war on drugs, tuwang-tuwa po ako noon. At all the way support po ako kay Tatay Digong. Sabi ko, ang tindi naman ng Pangulo na to. Ang tapang, buhay niya ang kapalit sa paglaban niya sa war on drugs. At nakikita ko kung gaano niya kamahal ang bayan. Bago siya tumakbo bilang Pangulo, namimili na ako sa mga kasama nung tumakbo that time kung sino ang ibuboto ko. Nagkaroon ako ng pagkakataon makarating ng Mindanao. Na-surprise ako kasi nakakagulat. Ang Mindanao ay isang probinsya. Subalit, makikita mo sa Mindanao kung gaano katino ang lider. Hindi korap. Malinis ang paligid. Ang mga tao doon, may respeto sa namumuno at nagtutulungan. Bakit ko nasabi noon? Kasi during Ondoy, sino ba una ang nagresponde sa lugar nila? Si Tatay Digong, complete Ricardo ang dala. Anong dala? Lahat, pagkain, medikal, doktor, lahat na kailangan, dala-dala niya. Imagine, hindi naman niya lugar yun. Kasi may malakasakit siya sa bawat isa kahit hindi taga Davao. Doon ko nakita na itong tao na to dapat upo maging Pangulo ng bansa. Kasi ito dapat ang paupuin para makita at maging halimbawa siya sa lahat na uupo ng bansang ito na dapat may puso, may malasakit at hindi kurap. Sa Davao makikita nyo kung kurap ang isang mayor. Una, sa lugar pa lang, maaamoy nyo niya ang burak, ang baho. Saan natin nakita ngayon? Dito sa Manila. Makikita nyo. Diba? So, nakakadismaya. Bakit? Nung umupo na si Tatay Digong, halos lahat na Pilipino sumuporta sa war on drugs. At si Tatay Digong, noong una minamani lang yan ang pagsugpo o paglaban sa war on drugs. Nagbigay siya ng 6 months. Noong kwinisyon, hindi niya natapos ang 6 months. Ano sabi niya Tatay Digong? Mahirap kalaban ang kapwa ko taga-gobyerno. So dito nakakalungkot kasi tayo may mga binoboto na supporter pala ng droga. So alam niyo po, hindi talaga ako madalas magdasal. Pero nung umupo na si Tatay Digong, lagi ko siyang kasama sa dasal. Lord, ang namumuno sa amin sa bansang ito, lagi mo bigyan siya ng lakas. Lagi mo siyang i-save sa anumang banta sa kanyang buhay. Kasi siya lang po talaga ang tanging Pangulo na nakita ko na ang mga anak ko magiging safe at magkaroon ng takot na kahit testing or bilang curiosity kasi ng mga kabataan, minsan may mga kaibigan, naiengganyo para itry yung droga. So, doon nag-start ang addiction. So, pag may namumuno kasi, ang panukala, war on drugs,
Mayroon pa ba kabataan na magtikim? Wala na, di ba? Matatakot na. So, dito kay Tatay Digong, nagsasalita lang siya, nanginginig na ang lahat. Nagsasalita lang siya, kahit yung Saudi Arabia, nagsasalita lang siya, di ba? Anong sabi niya? Kung bitayin nyo ang kababayan namin, mas mabuti na lang pauwiin ko lahat ang mga kababayan ko. Di bali na magdildi na lang kami ng asin. Nagsasalita lang siya. Samantalang noon, lahat ng mga pangulo na naabutan ko, buong Pilipinas tuwing may bitay sa Saudi Arabia, anong ginagawa? Nagsisindi ng kandila! Kaya pala namamatay kasi nagsindi na ng kandila. Bakit si Tatay Digong? Isang salita lang. Bakit yung Saudi Arabia natakot at pinauwi? Hindi binitay. Ganyan dapat ang Pangulo ng bansa. May isang salita at kinatatakutan. Ngayon, ang Pangulo may natatakot ba tuwing nagsasalita? Maraming tumatawa. Tingnan niyo yung Facebook niya. Lahat natatawa. Ganyan ba dapat ang Pangulo ng bansa? Kung si President Duterte binalik ang dignidad ng bawat mamamayan ng bansa, yun naman ang pagyurak ni BBM sa bawat karapatan natin. At nakakahiya, hindi lang to sa Pilipinas nakikita, kundi sa buong mundo. Ito ba ang dapat nating Pangulo? Ang matinong tao, may malasakit. Kahit delikadisa man lang, nakasama niya si BP Sara. During election, isa po ako sa mga leader. Halos lahat po ng mga member ko, putris, ako sinisin. Kasi wala akong choice. Kung tatlo sana ang tumakbong presidente, iba BP Sara kami lahat. No choice eh. Inisip namin pag si Lini, dilawan. Diyos ko po, dilawan pa rin pala. At mas matindi. Ayaw nga natin ng lutang. Kasi anong sabi ng, excuse me sa ibang kapulisan, no? Hindi naman lahat. Kasi may mga tao naman na totoong naglingkod sa posisyon nila. Pero yung namuno sa kanila ngayon, hindi daw adik. Kaya daw gumamit ng droga dahil pampagising. Legal ba yun? Tama ba yun? Parang sinabi lang niya mga kabataan, para hindi kayo matutulog, magdroga kayo. Tama ba yun? Yan ba dapat ang sasabihin nila bilang nanungkulan ng bayan? Na ang illegal maging legal? Para kumita sila. Hindi dapat ganon. Dapat maging halimbawa sila na ang bawal-bawal, ang mali-mali. Hahayaan ba natin na ang bawat kabataan na may pag-asa ng bayan, yuyurakin ang bawat karapatan nila? Hindi natin papayagan yon. Ang batas ng bansang ito ay isang guide ng mga namumuno sa atin. Bakit nila niyuyurakan ang batas? At kung sino pa yung matinong leader na nakaupo na si BP Sara, yun pa yung kinakasuhan ng mga baliw. Baliw sila. Dahil kung hindi sila baliw, sa salita ni BP, kung may pumatay sa akin, papatayin din sila. So, kanina, nakipag-argument ako niyan, na imbitahan ako sa isang group. Diba? So, nung sinisi si Sara, nanahimik lang ako. Nayaan ko sila. Pero yung isalita siya, dadalhanan namin sumo si Sara. Ito na yung ang NBI bigla ko nagsalita. Sir, excuse me. Ang sinabi ni BP Sara Duterte, inactive. Bakit pinatay na ba siya? Pag sinabing inactive, wala yan sa batas. Hindi pa siya patayin. May banta sa kanyang buhay kaya inunahan niya. Sige, patayin mo ako.
dahil hindi din kayo mabubuhay. Hihilahin ko kayo sa impyerno. Doon kayo mamuno. Doon kayo karapat-dapat eh. Pag sinabing inactive, papatayin ko kayo. Yan yung active. Pag sinabing inactive, pag namatay ako. So, dapat, pagdating sa karapatan o sa batas, hindi tayo magpabula sa mga medyang ungas na nababayaran. Bayaran! Di ba? Nililinlang tayo. Yes! Ang mga pinagsasabi sa huwadcom na yan. Di ba? Pinapatayan nila pag hindi na nila alam kung anong sasabihin. Kabastusan. Ano sabi ni Tambalos? Ipaglalaban nila ang karapatan nila. Diyos ko po. Karapatan, dignidad, ibalik ang dignidad. Sino ba nagyurak ng dignidad ng Congress? Di ba sila? Hindi naman tayo. Mula siyang nakaupo. Sa bawat aksyon nila, niyuyurakan nila ang dignidad ng Congress, hindi ang mga mamamayan. Tayo nandito, dahil nakikita natin, sumusubra na sila. Nililinlang na tayo. Ginagawa nila baliktad yung batas. Diba? Hahayaan ba natin mangyari yon? Kung mga future ng bawat kabataan natin ang masisira ng namumunong ito, hindi natin hahayaan yon. Tumatawa sila dahil kukunti lang daw tayo. Yon ang alam nila. Kasi hindi tayo kasing yaman nila. Na kaliwa kanan pera, kaliwa kanan pera. Maraming gustong sumama dito, pero ang iba live na lang. Bakit? Kasi sa ngayon, dahil nagmahal ang lahat, dagdag pa tong bigas. Naging 60. Imagine mo, kung minimum wages kayo, magbilang kayo ng anak. Kung lumampas ang anak nyo ng 3, kaya nyo pa ba paaralin? Sobrang hirap. Sobrang hirap. Nanakaw. Grabe, samantalang sila nagpakasasa ng buwis ng bayan. Tama. 125M questionable sa kanila. Corruption na daw. Ano yung pinagagawa nila? Mas matindi pa sa corruption. Bilyon. Kaya prinotektahan natin si Bibi Sara. Siya lang kasi nakikita natin pag-asa ng bayan. Siya lang ang bibi na may puso na itong katulad natin na mahihirap na mga bababang uri ng tao, pinapahalagahan ng Duterte. Naalala ko pa, nung si Titay Digong naging president na, lagi ko siyang pinalakpakan, lagi ako natutuwa. Bakit po? Kasi, ako nung pumunta ng Mandaluyong, City Hall, tuwing kumikilim-lim na, nagtatakbo na ako pauwi ng bahay. Bakit? Konting ulan, baha, hanggang baywang. Hanggang baywang na yung hanggang baywang na yung baha. Nung si Tatay Digong naging Pangulo, nandun ako noon. Umakyat siya ng City Hall, nagmotor lang. Agad-agad siyang pumasok sa taas, umakyat. Kinausap na niya sandali ang mayor. Gulat sila lahat, gulat lang. Hindi siya pinapasok ng guard kasi naka-helmet. Nang hinupat yung helmet, sabi niya, sorry President, kayo pala. So sabi niya, okay lang, trabaho mo yan, sabi ni President. So after kinausap, alam niyo ba? Sabi, bakit hindi pa tapos ang project? Ang tagal na yan. Bigyan nyo ng ganyan. Nung naayos, wala nang baha. Ilang years yun, ilang pangulong dumaan. Hindi naayos yun, laging baha yun pala. May mga private, alam nyo na, pera na naman. Pero nung si Presidente, takot sila. Hindi, may na lang pera system. Nung sa Alabang, pumunta din si President. Gulat din sila. Binibigla sila lahat ng mayor, binibigla. So, yung mga hindi nakikita ni President mamadumi, ayaw niya yun. Bakit? Kasi sa Davao nga malinis. Tapos ngayon siya magiging presidente, dugyot pa rin.
Halos lahat ng mga mayor na may problema, pinuntahan niya, ultimo Divisoria. Kaya nalinis po ang Divisoria. So dito, ang Pangulong may malasakit talaga, hindi lang kapakanan ng bawat isa sa atin ang malasakit niya, kundi kalinisan sa kapaligiran. Itong Pangulong Duterte, ang dami niyang ginawa. Hindi ko na nga ma-memorize lahat eh. Diba? Ultimo passport. Sino na kinabang dyan? May mga passport. 10 years. 10 years. Oh, driver's license. Sino na kinabang dyan? Oh, 10 years. PSA, pinamura na. Yes. Ang mahal niyan. 300 na nga yan eh. Nung siya nang nanungkulan, magkano lang? 120? Tinasa na naman ngayon, 150 nata. So, dito mo nakikita na may isang Pangulo na totoong may malasakit. Ayaw niya pabalik-balik sa isang opisina. Gusto niya pag pumunta, maibigay na kagad ang kailangan. Nung sinabi niya, no non-break. So, ibig sabihin, kahit alas 12 ng tanghali, pwede silang magtrabaho. So, ako, tinistingan ko kung totoo. O, nagpa-receive ako. Walang tao. Sabi ko, good afternoon po. Sabi ni Tatay Digong, no non-break daw po. Agad-agad lumabas, nakakumot pa. Ma'am, sorry ma'am. Natawa ako. Pero at least natakot sila. At sinunod pa rin nila. Samantalang yung si Tatay Digong hindi pa nanangkulan. Pag may pinareceive ka sa isang opisina ng gobyerno, nagdaldalan sila at hindi ka pinapansin. Pag nag-excuse ka sa kanila, nagagalit pa. Pero nung si Tatay Digong, lahat takot. Lahat nag-iingat. Kasi si Tatay Digong, maraming mga tao na pinapunta, pinaobserbahan, pag yung lugar na yon, maraming nagreklamo. Kaya, ang pagmamahal ko po sa mga Duterte, sobra-sobra po. Kaya tuwing nakikita ko po sa social media, binabaliktad ang tunay na nangyayari, sinisiraan si BP. So, dito na ko naghanap ng mga kasama na katulad ko na nagkaisa para ipaglaban ang bawat karapatan natin at ng mga future generation. Huwag po tayong matakot at magpalinlang. Kasi ang pera may hangganan yan. Ang kasiyahan nila at power, may hangganan yan. Tama yun. Lagi nating tandaan, may karma yan. Kaya, dapat, pag Duterte na ang mamumuno, magkaisa tayong lahat na ipatupad ang bitay. Para lahat magumamit ang pundo ng taong bayan na winalda, sinakaw, pati yung kayamanan natin, na ginto, asa na yung bayad doon. Lahat sila bibitayin para wala ng korupsyon sa bansa. Kasi pag may batas na bitay, lahat natatakot. Lahat kinatatakutan ng gumawa ng mali. Paulit-ulit na lang ginagawa eh. Patawarin, wala na yan. Pilipinas na lang ang walang bitay. Dapat ipapatupad ang bitay sa bansang ito para hindi na paulit-ulit ang kahirapan natin. Kasi ang nagpapahirap sa atin, politiko eh. Tama. Korupsyon. Ang mga congressman, magkano ang pondo niyan? Ano ang number 1 nilang project? Marikina. Magbungkal ng kalsada. Bilangin mo yan. Ilang years ang kalsada? Bubungkalin yan. Kasi sa kalsada, pag binungkal may pera. May 10% commission. Legal yun. Diba? Pero, kagagawa lang eh. Bungkal na naman. Diba? Maraming pwedeng gawin para makinabang naman ang taong bayan na nagbigay ng buwis ng bansa.
Napakahirap talaga ng kalagayan natin. Sabi ng ibang bansa, hindi dapat kayo naghihirap. Dapat katulad kayo ng Saudi Arabia. Sobra pa nga eh. Sa Saudi Arabia, libre kuryente, libre hospital, lahat libre ang mga residente nila. May pera pa silang tinatanggap. Mama. Dito. Ganon din sa Hong Kong. Yung mga residente yun, pag may dinimolish, bago i-demolish yun, mayroon na sila kanya-kanyang kondo. Pag pumunta sila sa isang kondo, complete na ng gamit. Wala na silang dala. Dito. Pero dito, Ano? dinidemolish! Andun pa ang tao sa loob! Parang gustong patayin na. Oo nga eh. Yung kapulan siya eh. 3 hours eh. Asan ang justice, ang karapatan ng bawat isa? Porque ba mahirap? Ganun na lang. Walang nagmamalasakit sa kapwa natin mahirap. Kundi kay Tatay Digong lang ito makikita. Saan ka makakita ng mayor anytime? Makikita mo. Sa gabi, nagwagwardya sa buong Davao, paikot-ikot. Pag gusto mo siyang kausapin, tatawagan mo, makukontak niyo. May iba bang mayor na gumagawa niyan sa buong Pilipinas? Wala. O bakit yung 911 nasa Davao? Wala sa Metro Manila na center to. Bakit nasa Davao ang 911? Diba? Doon pa lang. Makikita natin. Pang-ilan siya sa buong Asia, ang Davao pang-4. Diba? Ngayon pangalawa na, updated. Pangalawa na siya sa buong Asia. Davao lang yun ha. Wala dito. So, di ba, ang dami nilang ginawang mga Duterte na binabalik nila sa taong bayan. Hindi lang yon, kundi nakikita pa ng ibang bansa kung paano nila ginampanan ang tungkulin nila, ina-appreciate, ina-award. Tapos dito, anong gagawin nyo? Yurakan ng Congress? Hahayaan ba natin yurakan ang pagkatao ng mga Duterte? Hindi! Hahayaan ba natin na lagi na lang pinapahiya ang Pangulo ng bansa? Noon. Kasi ngayon, hayaan natin siyang mabastos. Si BBM, ginusto niya yan. Kasi, kung talagang hindi siya bangag at may kahihiyan siya bilang namuno ng bansang ito, mabilis lang naman gagawin niya eh. Mag-public siya, drug test, yung walang daya nakikita talaga ng taong bayan. Doon, sasaludo ako sa kanya pag ginawa niya yun. Pero, ang isang tao kasi, pag nagbisyo, mayroon ng kulang. Ano ba kulang? Pag nagdruga, anong kulang ng pagkatao ng isang tao pag nagdruga? Una, konsensya. Wala ng konsensya. Pangalawa, wala ng malasakit. Pangatlo, wala na rin pagmamahal. Pangapat, robot na lang, sunod-sunuran, katulad ni BBM. Robot! Siya ang binoto natin. Di ba binoto, nabudol eh. Binoto talaga namin. Nabudol kami. Kasi no choice. Sino butuhin namin? Si Lenny. Wala namang choices eh. Kung si Bibi tumakbo, ibubuto namin, walang choice. Unity nga eh. Hindi naman si Bibi, mga ano to eh. Si Lisa at saka si Tambaluslos. Kaya, sobrang hirap, binoto siya, wala pala siyang bayag. Walang konsensya, walang malasakit, walang pagmamahal, at walang delikadisa. At walang utang na loob kay Duterte. Pinalibing ang ama niya. Kung hindi dahil kay Duterte, hindi matutupad ang pangarap ng Marcos Sr. na mailibing sa libingan ng mga bayani. Doon pa lang sana naisip nila kung may konsensya sila at pagmamahal or appreciation
sa mga Duterte, kahit yun man lang sana. Dinudurog na si BP Sara, bingi-bingihan siya, walang reaksyon. Pero nung sinabihan niya, nung sinabihan siya, pag mamatay ako, papatayin nyo. Sino? Papatayin nyo yung may utos na patayin ako. Yung tatlo na yan, si Tambaloslos, si Lisa, Satanas. si Lisa Marcos, Satanas. si BBM Ngagba. Ting. Ting. Hindi! Ahas! Kaagad siya nag-react. Di sa ahas! Ano yung natakot siya? Samantalang, nung ginorgor yung liig ni BP, wala man lang silang reaction. Ay, talaga? Bagkus, tinanggalan pa nila ng mga security. Napakatindi naman nila. Kasi may nagkakapalang. Anong klaseng puso mayroon sila? Sa bagay, wala nang ang puso, di ba? Sinagot ko rin. Kasi, pag nagbisyo talaga ang isang tao, yun talagang nawawala. Konsensya, malasakit, pagmamahal, nawawala yan. Yung magtanim ka, harvest agad. Yun ang Diba? Asa na all ka na. Lagi dinidikdik ni Castro. 60,000 ang namatay sa war on drugs nyo. Ungas pala siya eh. Sinama ba niya? Pati biktima? Hindi. PI yan. Nag-i-investigate sa ang investigation sa Congress, makikita mo na kaagad bias. Kasi una, yung mga biktima ng drug addict na yan, ng drug lord na yan, hindi kasama. Kasi doon, ang pinaglalaban lang nila yung mga addict na namatay. Eh paano yung pamilya na Pinatay ng adik. hindi naman pumasok sa illegal o hindi gumamit ng droga? Mabuting mamamayan ng bansa na naging biktima ng mga addict na bigla lang pinasok sa bahay, pinagpapatay buong pamilya. Rape. Ang batang kasisilang yan, 2 months ata, 3 months, ni-rape ng isang ama. Imagine mo kung gaano ka-danger ang droga. Tapos sasabihin ngayon, ang namumuno ng kapulisan, hindi addict pag gumamit ng droga, pampagising lang. Kaya tinuruan ni Barbel eh. Parang sinasabi nila, pag gumamit ka ng droga, legal na. Si Barbel yun. Imagine mo, papayagan ba natin na gano'n ang gagawin nila sa bansa natin? Hindi. Papayagan ba natin itong mga namumuno natin na patuloy yuyurakan ang bansa natin? Hindi. Kaya tayo ay magkaisa, walang bitawan. Patuloy natin ipapanawagan na hindi sila nararapat sa kanilang posisyon dahil hindi nila nagagampanan ang oath nila na dapat sila manindigan ng tapat, Thank you ah. magkaroon ng malasakit, may pagmamahal, at pantay-pantay ang lahat. Uy, May nabalitaan ba kayo ng presidenteng ito na may proyektong ginawa? Wala. Mayroon. Ay. Ayuda. Ayuda. Nakalam, mayroon. Ayuda. Yung flood control daw niya. wala. Doon daw niya dinala yung project niya. Inabaha. Hindi na daw ipagawa kasi may darating naman ulit bagyo. So yun ang nagawa niya. Eh, nabangga ng barko. Nabangga ng barko. Uy, yan. Yung nabangga daw na barko. Naku po, Diyos ko po. May luta nga eh. Luta. Sa ganitong ori ng bansa, Meron pa ganun ang isa. Pangulo natin. Ano nilang tingin sa atin ng ibang bansa? Kaya nga. Kasalanan daw ng hangin. Kaya nagkabag. Diba? Dito, sa totoo lang, sa bawat salita niya, nakakahiya. May harvest agad. Nakakahiya na Pilipino siya. Bangag na. Bangag. Walang
delikadisa sa bawat Sabi nga niya, binibitawan niyang salita. kami nga. Kasi pag pangulo ka ng bansang ito, kung ano ang tingin, kung ano ang ginagawa ng Pangulo, ang tingin din ng ibang bansa, ganun din tayo kababa. Wala na. Naalala ko pa nung nasa ibang bansa ko, sabi nila, bakit kayo ganyan mga Pilipino? Bakit kayo hindi nagkakaisa at nagwatak-watak? Simple lang naman ang totoong gawin nyo. Mamili kayo ng leader na totoo, na may malasakit, Kaya hindi ako naging para hindi kayo lahat maghirap. pa ako eh. Di ba tama? Pilipinas na Tama! Kasi during pandemic, na-imagine ba ninyo, kung bangag ang Pangulo na mumuno sa atin during Patay na pandemic, tayong ano lahat. kaya nangyari sa bawat isa sa atin? Patay na Nakita-kita tayo. ka ba tayo? Banat na din! Okay, baka 1/4 na lang sa Pilipino ang nabubuhay. Lahat RIP. Buti na lang si Tatay Digong na noon. Buti na lang Tatay Digong ang namuno. si Tatay Digong Baka utos ang namuno. Kahit nasa loob lang tayo ng bahay, busog tayo. may ayuda man. Kahit nasa loob lang tayo ng bahay, hinahatid bahay-bahay ang mga ayuda natin. Yung hindi gusto magbakuna, bago pinatupad ni Tatay Digong, napakawais talaga niya. Kaya mahal na mahal ko talaga siya. Alam mo bakit? Mas lalo naman ako ate. Gumawa siya ng Republic Act. Batas na hindi ka pwedeng pwersahin. Pwede mo isangkalan yung batas na ginawa niya, na pirmado niya. Na hindi ka pwedeng pwersahin bakunahan. So, doon ko nakikita na kahit pumayag siyang pabakunahan, binigyan pa rin tayo ng rights kung papayag tayo. So, napakagaling talaga ng Pangulo na yun. Pangalan pa lang niya. Ramdam na ramdam talaga natin na kung gaano tayo niya minahal, pinagmamalasakitan. Alam niyo po ba, si President Duterte, ordinaryong mayor lang ng Davao. Wala siyang mga congressman, konsihals, during tumakbo, mga mayor na hinawakan. Maliban sa Davao ha, kasi kapartido niya talaga yun eh. Pero imagine mo, Davao ang hawak niya. Sa buong bansa, tatakbo siya bilang Pangulo. Bakit kaya siya nanalo? Nanalo siya. Bakit? Dahil nakikita ng taong bayan, itong tao na to, may paninindigan. Buo ang bayag. Hindi kaya takutin. Hindi kaya linlangin. Kahit buhay pa niya ipalit. Anong ginawa ng mga tao? Nagpadikta ba sa kanya-kanyang mayor, governor, congressman? Hindi. Ang bawat tao na pumunta ng Lunita, isa ako doon. Kapapanganak ko lang noon. Pumunta ako dahil nagpapasalamat ako, tumakbo siyang Pangulo. Dahil ilang bisis niya tinanggihan. Kasi kung i-question din niya ang sarili niya, baka hindi niya kayanin. Subalit, maraming nagdasal na dapat pamunuan niya tayo at nangyari yon. Dahil pinakita ng bawat Pilipino, iba't ibang kulay ng damit, pumunta ng Lunita. Nandun, kahit siksik, halos hindi kami makahinga. Nandun kami. Walang alisan. Para ipakita lang namin kay Tatay Digong, suportado namin siya. Lalo niya yung panawagan niya ng war on drugs. Tama! War on drugs. The best. Doon ko nakita ang pagkakaisa ng bawat Pilipino. Na pag may totoong leader pala at may malasakit, may puso sa bawat isa. Mayroon palang sumusuporta. Nag-unity pala tayo, nagtutulungan para suportahan ang isang Pangulo.
para labanan ang droga. Tapos anong ginawa ng Congress? Questionin nila. Parang question nila yung boto natin. Sir John, kasi binuto natin siya. Bawat mamamayan pumuto sa kanya. Hindi bumoto dahil sa dikta ni Mayor. Hindi bumoto dahil sa dikta ni Chairman. Hindi bumoto dahil sa dikta ng Congressman. Bumoto dahil naniwala tayo na ang war on drugs, ang way para matigil at ang mga kabataan maging safe sa kinabukasan. Tapos ngayon, ganun gagawin ng Congress? Ang pagpapahiya sa Pangulo natin kay Tatay Digong, isang malaking kalapastangan. Swerte lang tayo si Tatay Digong kahit anong gagawin nila. Sila pa napapahiya. Kasi bubo na nga sila sa batas. Banat pa ng banat. Hindi nila kaya. Kahit kalingkingan, hindi nila kaya si Tatay Digong. Kaya sobrang proud talaga ako sa kanya na nagkaroon ng Pangulo ang bansa. Todo pasalamat ako kay Lord. Lord, thank you. Please, bigyan mo kami ulit ng isang Pangulo na katulad kay Tatay Digong. So dito ko po nakikita si BP Sara. Actually, sa totoo lang, masama ang loob ko kay BP nung hindi siya tumakbo ng president. Nung dumikit siya kay BBM. Kasi, sa totoo lang, yung mga Marcos may lamat na yan. Diba? Ang mga Duterte, walang lamat sa Davao. At yung tatay niya, all the way sinuportahan ng mga tao. Kaso si BP, humble kasi. From Mayor, gusto niya, Vice President muna. Kaya nirespeto namin, no choice kami. Binoto natin si BP. So, dito, sa nangyayari ngayon, sabi ng iba, nangyari yan kasi ginusto yan ni BP. Nangyari yan kasi yun ang pinili niyang choice. Pero, tapos na yun, nagsorry na si BP. Suportahan natin siya. Suportahan natin siya kasi katulad din siya ng kanyang ama. Kung si President Duterte dublado, si BP Sara, 3 dublado. Kasi walang kagatol-gatol, pinangalanan kaagad niya ang 3 gustong pumatay sa kanya. Doon ko makikita na ang tapang ni BP. Tapos piniligtad yung mga salita niya. So, alam na niya kung anong balik noon. Kaya kaya din niyang sagutin. Diba? So, pag hindi natin suportahan si BP, mawalan tayo ng leader na may malasakit sa bansang ito. Mawalan tayo ng leader na matapang, pero hindi lang yuyurak sa mga mangmang. Hindi nagpapahiya sa mga mangmang. Katulad talaga siya ng kanyang ama. Tingnan mo nung si Risa Hontiveros, pinahinto ni Tatay Digong kasi ayaw niya mapahiya. Kasi mali-mali na ang pinagsasabi. Pero itong Risa anong ginawa? Nagmamarunong. Diba? Katulad din ni BP. Tinulungan niya ang Congress kasi nahiya siya na nanungkulan sa Congress mangmang sa batas. Diba? Hindi sila mapagmataas kung anong kaalaman nila sa batas. Bagkos, kahit kaaway man yan o ano, nire-respeto pa rin nila at tinutulungan na makita o malaman yung batas. Kaya ang BP natin, kailangan lagi tayo nakasubaybay at lagi tayo nandyan para mahinto na
Una, ang korupsyon. Pangalawa, ang kahirapan. Kasi ang Pangulo, pag may totoong malasakit sa sambayanang ito, tinitimbang-timbang niya lahat ang mga presyo. Ngayon, imagine mo kamatis. Kailan pa ba narinig nyo na ang kamatis? Tumaas ang price. 200 ang kilo, 300. Laboyo, 1,200. Luya, magkano ang luya? Mga panakot pa lang yan. Mga sangka pa lang yan sa pagluluto, mahal na. Paano ba tayo makapagluto? Wala na. Magkano ang minimum natin? Kaya pa ba natin sumabay, kumain ng 3 bisis isang araw? O lagi na lang lugaw? Nagpapasalamat po ako na may ganitong pagtitipon. Kahit pa paano, yung kinikimkim ko po sa dibdib ko na galit na ilabas ko dito. Kasi mahirap din na lagi na lang ako sa Facebook nagkikipag-away eh. Tama. Hindi ko pwedeng nakikita, naririnig at magbingi-bingihan ako na magpawalang bahala lang sa mga maling ginagawa nila, binabaliktad. Hindi pwede yon. Kaya salamat po sa mga kasama ko na nandito. All the way support kay Bibi Sara at sa mga online na patuloy nakikinig, nag-o-online dyan na patuloy nakikinig at nagmamahal sa bayang ito. All the way support po kayo. Maraming salamat po. Hanggang sa huling laban ni BP, maasahan niyo po ako. Kung ano po ang maitulong ko, andito po ako para ito sa future ng mga anak ko. Kaya ako nandito. Kaya nanawagan din ako sa mga nanay na busy dyan sa kanya-kanyang tahanan o yung iba tulog na. May mga anak kayo. Huwag niyong antayin maging biktima ang anak niyo ng droga o maging adik bago kayo sumama sa amin. Kasi sayang ang buhay na. Yan lang po. Maraming salamat.